Good morning po sa lahat. Lahat po na sa likod, please come forward po dito sa harap. And as we start, let us stand. Let's sing our first song, Heart the Herald Angels Sing. Heart the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, joy the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Heart the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold it come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh that God has seen, held incarnate deity. Pleased with us in flesh to dwell, Jesus our Emmanuel. Heart the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of righteousness. Light and life to all he brings, rest with healing in his wings. Bowed delay is glorified, born of it no more may die. Born to raise us from the earth, born to give a second birth. Heart the herald angels sing, glory to the newborn King. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Okay lang po ba tayo? Amen. Alam ko po na galing po tayo sa mga activities, sa mga masasaya at masasarap na pagkain. Amen. Pero ganun pa man, patuloy po tayo mag-worship sa Panginoon. Amen. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, we are thankful, O God, once again for this day that you allow us to meet and to gather here in your place, O God. So Lord, forgive us sa aming pong kasalanan at itama niyo po ang aming pong puso at isip, Panginoon. Ganon din po sa aming pong physical, Panginoon. Bagamat ito po ay mahina lamang, nagkakaroon ng karamdaman, nagkakaroon ng sakit. But Lord, we believe, Panginoon, you are the great doctor, Panginoon. So Lord, sa buong maghapon, kabutihan, naranasan namin, Panginoon, sa mga nagdaang araw. Hanggang ngayon, Panginoon, panimula pong araw na aming pong pagpupuri, Panginoon, sa inyo. Nawa ito po'y umabot hanggang sa trono niyo po, Panginoon. Once again, Lord, ingatan niyo po kami as we worship you and hayaan niyo po kami na magkaroon ng pusong dalisay, Panginoon. Ingatan niyo rin po yung mga members na papunta pa lamang. We are thankful, Panginoon, for what you've done in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. Let us sing our second song, Angels from the Realms of Glory. Angels from the realms of glory, with your flight o'er all the earth, ye will some creation's story now proclaim Messiah's birth. Come and worship, worship Christ the newborn King. Shepherds in the fields abiding, watching o'er your flocks by night. God with us is now residing, yonder shines the infant light. Come
Come and worship, come and worship, worship Christ the newborn King. Sages, live your contemplation, brighter vision, beam afar. Seek the great desires of nation, he has in his natal star. Come and worship, come and worship, worship Christ the newborn King. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Alam ko po na yung iba sa atin, parang magalas po yung ano natin, yung lalamunan natin. Yan, kaka-soft drinks natin yan. Buti nga sa atin. Amen. Pero ganun po man po, sana po ang ating pong Christmas ay naging masaya. Masaya nga po ba? Amen. Ulitin ko lang po sa mga hindi po nakasama, sorry sa inyo po, iniinggit po namin kayo. Amen. Kaya, sorry na lang po. Mamaya siguro inggitin pa natin sila lalo. Mamaya, ABTech, mamaya ipakita natin yung picture kung gaano tayo kasaya. Diba? Halos, wala eh. Ganun talaga. Pag masaya, mangiinggit lalo. Hindi. We are hoping na lahat po tayo, ang bawat isa, ay by next outing natin sa Abu Dhabi naman tayo. Amen. Hindi po. Sana po next time naman ay makasama natin ang lahat. Amen. Walang tatakas, walang may iwan kundi lahat po tayo ay makasama. Ano po na? Welcome po natin ang bawat isa sa bawat family. May first time visitor po ba tayo sa ating pong kalagitnaan? Meron po ba? Sa atin po. Alright, sige po. At welcome po sa bawat family. Sa mga, yung iba po na pamilya po ay nasa kanila po pong mga probinsya, kaya pansin nyo po, ilan po tayo. Kaya patuloy po tayong magpupuri sa Panginoon. Amen. At welcome po once again sa bawat isa at tayo po ay tumayo at tayo po ay magbatian at magkamustahan at purihin po natin ang Panginoon po. I was sinking deep and safe, far from the peaceful shore. Very deeply staying within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe on I. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me.
river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true. Your answer in every his way. Faithful and true, you lead me from day to day. My Lord, you're faithful and true. Your answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make it right. For the God on the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. Let us sing our last song, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace, Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall your grace begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify your precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus.
Jesus, reaching the most defiled by His transforming power, making me God's dear child, purchasing the peace and heaven for all eternity, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, little breath the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient great for even me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Please open your Bible in Luke chapter 2, verse 8 to 20. The Bible says, "And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angels a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on the earth peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord had made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered, and those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things, and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. May the Lord, this is holy word, you may be seated po. They journeyed far, a weary pair. They sought for shelter from the cold night air, some place where she could lay her head, where she could give her babe a quiet bed. Were there no room, no corner there, in all the town a spot someone could spare? Was there no soul come to their aid? A stable bare was where the family stayed. Do you have room for the Savior? And do you seek Him anew? Have you a place for the one who lived and died?
as humble as the shepherd boy, or as wise as man of old? Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room? A star arose, a wondrous light. A sign from God, this was the holy night. And yet so few would go to see the babe who came to rescue you and me. This child divine is now a king, the gift of life to all the world he brings. And all mankind he saved from doom, but on that night for him there was no room. Do you have room for the Savior? And do you seek him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room for the Savior? And do you seek him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you had come? Do you have room? Thank you po. Amen, amen. Salamat po sa awitin po na yan, amen. Para po rin po tayong nasa bakasyon, amen. Yung iba po humihigab pa rin sa atin. Alam ko po na napagod po tayo sa mga nagdaang pong celebration na meron tayo. Pero sa kabila po ng yon, ang pagsisimba po ay hindi po natin makakalimutan, amen. At salamat po sa kabutihan po niya, sa pag-iingat po sa atin. Pero inyo po naman, nakapagdiwang po tayo, nakapag-celebrate tayo ng Christmas, na tayo po ay masayang lahat. Ano po, no? Hindi man po kasing kagaya ng iba na sila ay nakatanggap ng limpak-limpak na salapi. Pero tayo, kahit walang salapi, masaya tayo. Amen. Kaya purihin po natin ang Panginoon sa ganyang pong bagay. Upcoming events po natin ay Watch Night Service po, December 31, Wednesday, nasa Wednesday na po yan. And then Old Passion Camp Meeting on March 11, 12, and 13. And then our church anniversary is April 5. Yan po yung ating pong mga upcoming events po. And then announcement din po ang ating po, kung wala po kayo sa GC po ng ating pong simbahan, ang nasabi ko po kanina pong mga around 2:30 or 3 a.m. na supposedly po, last Sunday po ngayon, our patras po. Pero dahil po, alam ko na galing po tayo sa mga gastusan, alam ko po na wala na po kayong maihugot ngayon at nire-ready nyo po siya para po sa New Year. So, ang ating pong patras ay namove po natin ngayon sa Wednesday po. So, Wednesday night, dito po tayo sa likod. And then, dyan po tayo magdadala po ng ating mga specialty. Kung may magdadala ng lechon, amen. Pupunta ako agad sa iyo. Amen. So Wednesday po yung ating pong pagdadala po ng ating pong mga pagkain, and good news po, nakabili na po ang ating pong mga kapatiran ng piccolo. Good news. Ng fireworks po. At ano po yun? 10 hours. Kaya manawa po tayong manood. 10 hours po ba?
Minutes lang pala. Minutes. Sorry. Kala ko po hours eh. Sorry po. Ano? So, magiging excited po tayo. By Wednesday, kita-kita po tayo sa likod at suotin niyo po ang inyo pong mga pangmalakasang kasuotan by Wednesday night. Tayo ay magpupuri. So, tatapusin natin ang taon ng merong prayer and then sisimulan natin ang year 2026 na meron pa rin pong panalangin at pagpupuri sa Panginoon. Amen? So, tayo po'y maging handa sa ating pong mga parating pong activities lalo po para po sa Wednesday night. And then, ang ating pong weekly announcement, kagaya po ng ating pong mga online Bible study, college and career, accountables, wings, pastoral lecture, and then sa ating pong mga ministry from Monday all the way to Saturday, ay patuloy po yan. At gagawin pa rin po natin hanggang next year po. Ano po, no? So, patuloy po tayo sa ating pong mga gagawin. Bago ko po makalimutan, by first week po ng January, I ask po yung mga wings and then accountables po, please submit po ng police clearance, NBI, and then Xerox copy po ng ID. Pastor, para saan po yan? Para po yan sa prison ministry po natin sa may 164. Magre-renew po tayo ng ating pong, tawag po nito, MOA, para po makapag-start po tayong muli doon. Okay po? So by first week po ng January, so tulungan po tayo, sabihin niyo po sa akin hanggang second week po, sige, usog po natin hanggang second week and then pagtapos po noon, magpapasa na po tayo ng MOA para makapag-start po tayo ng Bible study po doon sa 164 po. Male and female po yun, kaya pinagpipray po natin na yun po ay magawa natin sa tulong po ng Panginoon. Alright po, so tawagin po natin ang ating pong mga kalalakihan po, ang ating pong men together offering for this morning and patuloy po tayo sa ating pong mga gawain and then yung ating pong faith promise na ipinangako sa Panginoon and then by January ay tayo po ay magre-renew ng ating pong faith promise para sa Panginoon and hopefully ay masustain po natin at mas maganda po kung ito po ay mas lumaki pa at maabot po natin yung ating pong funds para po sa ating pong mga nasa mission board na ating pong sinusuportahan. Sa other men po, pwede po ba dito po sa ating pong kabila po, o dalawa po pong men para po dito sa ating side po, sa right side. Amen. Sige po. Asa po natin po si Brother Ronald Perez po sa ating pong prayer. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang to na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga pagpapala na kung saan, Panginoon Diyos, kayo magpatuloy na nagpo-provide para sa amin po, Panginoon Diyos. At naway po i-bless niyo ang aming pong offering. Ito po, Panginoon Diyos, ay patuloy pong gamitin, maging pagpapala ang bawat isa na humayo, Panginoon Diyos, ang salapi nila, Panginoon, mahatid, Panginoon, sa ministeryo, Panginoon. Salamat din sa blessing na ito na kami naririto. Salamat sa simbahan, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin at meron po kami mapayapang pananambahan na ibinigay niyo para sa amin. Salamat sa servisyo niyo, Panginoon. Salamat sa inyong tagapagsalita na magbibigay muli ng hamon muli sa aming pong espiritual na buhay. Binabalik namin ang kapurihan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
God can do anything with anything. He can heal any hurt, any suffering. Every cross, every care, every burden He'll bear for anyone, anywhere. God can do anything. He turns nothing into something. He's the giver of life. He's hope to the hopeless, and His sight to the blind. He makes impossible possible. When there's no other way, He makes the black as sin, white as snow. That's why we can say, my God can do anything with anything. He can heal any hurt, any suffering. Every cross, every care, every burden He'll bear for anyone, anywhere. God can do anything. He's the fairest of 10,000, my soon coming King, Jehovah Messiah, the reason why I sing. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end, my Savior and Redeemer. He's my closest friend. My God can do anything with anything. He can heal any hurt, any suffering. Every cross, every care, every burden He'll bear for anyone, anywhere. God can do anything. Oh, God can do anything with anything. He can heal any hurt, any suffering. Every cross, every care, every burden He'll bear for anyone, anywhere. God can do anything. Every cross, every care, every burden He'll bear for anyone, anywhere. God can do anything with anything. Amen. God can do anything. Amen. Talagang pag-usapang pong Panginoon, hindi natin maitatanggi talagang napakaraming ginagawa ang Panginoon na para sa atin ay imposible, pero sa Panginoon ay posible. Amen. Tayo po ay dapat magalak sa umagang ito. Amen. At tayo po ay magbasa po ng ating pong scripture for this morning. Isang verse lamang po. Salamat po sa awitin na yan na kung saan nakita natin God can do anything. Amen. Yung bulag na kung saan hindi nakakakita, pinagaling ng Panginoon. Yung pipi na hindi kayang magsalita, pinasalita ng Panginoon, binigyan niya para makapagsalita. Yung taong bingi na hindi makapakinig,
na ngayon, pinagaling ng Panginoon, kaya nang makapakinig. Amen? Yung pilay na kung saan hindi makalakad, pinalakad ng Panginoon. At lalong-lalo na si Lazarus, nung siya ay patay na pero binuhay ng Panginoon. Salamat po sa bagay na yan that God can do anything sa buhay po natin. Amen? Yung taong walang pag-asa, kagaya natin na taong makasalanan pero binigyan ng pag-asa ng Panginoon. Because of that cross, amen? We are saved by the blood of the Lamb. Amen? Kaya salamat for that song that God can do anything. Amen? Pastor, tapos na ba kayo? Uwi na tayo? Hala, na ano po tayo sa kanta po na yan because God can do anything. Sabi ko sa buhay ko, wala din akong mararating kung wala din yung Panginoon. Salamat po sa kabutihan niya. Amen? Luke chapter 2, verse number 10. Samahan niyo po kung basahin po at tumayo po tayong lahat. In verse number 11 po ng Luke chapter 2. Sabi po ng Bible, for unto you, verse number 10. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Once again, and I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Father, go before us as we study your word. Lord, we can do nothing. Lord, we are needy people. That's why we are here, Panginoon, sa umaga pong ito. Humingi, Panginoon, ng gabay, ng patnubay, ng kalakasan, Panginoon, sa inyo pong makapangyarihang pangalan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, malaya ka pong kumilos sa buhay namin. At ikaw yung mag-convict ng puso namin, Panginoon. Hindi po sa sasabihin ko, Panginoon, hindi sa magiging mensahe, Panginoon, kundi ikaw ang mangusap sa buhay ng bawat isa. Bibili, Panginoon, that your word ay hindi po babalik nang wala pong kabuluhan. I know, Panginoon, this message ay binigay mo po, Panginoon, sa amin upang makita namin, Panginoon, ang resulta ng kapanganakan mo po sa mundo pong ito. We know, Panginoon, ang celebration ng Christmas ay natapos na po na nagdaang araw. But Lord, as we continue serving you, study your word, give us a right heart and right mind as we listen to thy word. Thank you for everything that you have done. You must increase, but I must decrease. We thank you. We love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. Sa mga nagdaang pong araw, for sure naman na tayo ay naging masaya. Yung iba sa akin, nag-PM, yung iba talagang naggawa pa ng extra effort, nagbigay pa, may nagbigay sa akin ng mga gifts. And thank you po sa mga bagay na yan. May mga bumati din at hindi ko na po kayo isa-isahin. Church, family, maraming salamat po sa inyo pong generosity po at lalo po sa bawat isa talagang binigyan po ng oras po yung ganito. Kung tutuusin po, mga pagod po tayo eh. Tama po? Tutuusin, galing tayo sa mga pagod, galing tayo sa puyat, galing tayo sa, lalo na yan, busog tayo eh. Dali tayong antukin eh. Pero sa kabila ng yan, kahapon po, pagka-uwi po natin, galing po sa outing po ng ating pong church, sabi ko, kailangan ko pa bang pumunta ng island? Kasi pagod naman ako eh. Sabi ko, baka pwede namang magpahinga. Pero sabi ko, kailangan pa rin gawin at hindi tayo dapat magpahinga pagpatukoy sa tinatawag na gawain ng Panginoon. For some reason po, pauwi na po tayo kahapon. Napapapikit na po ako. Miss Elaine, napapapikit na ako. Sabi ko wala pala akong intercom. Nakukwentuhan ko sana si Jerry Boy. Sabi ko, inaantok na ako. Kaya sabi ko, siguro mag-stop muna kami saglit. Pero sa kabila ng yun, kahit nakakapikit na ako, ramdam ko talagang tutumba ako noon. Pero sabi ko ay ingatan tayo ng Panginoon. Then pagdating noon, ay punta agad, konting ayos lang. Kahit tayo ng subik at sa kabutihan ng Panginoon. I thank the Lord kasi pumabuti po siya sa ating pong buhay. Amen. Kaya sa umaga pong ito, hayaan po nating tapusin natin ngayon. This is the last message about Christmas at tatapusin natin ngayon sa oras po na ito. At sana po matapos nga natin talaga sa hanggang point number 3. Amen. Kasi usually nangyayari point 1, pong Sunday, point 2. Pero pipilitin ko pong matapos po ngayon. At sana po makinig din po kayo ng mabilis. Amen. Kaya in verse number 10, sabi po ng ating pong pag-aaral, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. So para po hindi na po kumain ng oras po ang ating pong introduction ng ating pong pag-aaral,
We know about the story of Christmas. We know about kung sinong ipinanganak sa Bethlehem. We know about kung sino ang binigyan ng pag-asa. We know about kung sino ang kumausap sa anghel sa pamamagitan kay Mary and kay Joseph para ipanganak ang Panginoong Jesucristo. Alam natin yung mga bagay niyan, kasabing ganon sa ating pag-aaral. Nung sila po ay nag-travel sa mahabang lugar, wala po silang room. Walang lugar ang Panginoon para ipanganak ang Panginoong Jesucristo. Kaya po nag-decide po sila na sila po ay pumunta sa sabsaban, itong si Mary and si Joseph, at doon po ipinanganak ang Panginoon. Bagamat siya po yung hari ng mga hari, Diyos siya ng mga Diyos, and yet pinakita niya po kung paano po dapat tayo magpakumbaba sa kanya pong harapan. Bakit po? Kasi siya po ay pinanganak sa sabsaban. Kung titignan natin, merong pong manger na halimbawa dito, meron din tayong mga nakikitang mga larawan sa ating mga cellphone na kung saan nandun ipinanganak ang Panginoon. Pero kung i-imagine natin yung kapanganakan ng Panginoon, mas spoiled tayo ngayon. Kasi yung sabi nga nakaraan, ipinanganak last Sunday night, sabing ganon, Wednesday, sabing ganon, may mga iba sa atin ipinanganak sa bahay. Yung pusod natin, may panggunting pa, may pangputol pa. Yung iba sa atin, pinanganak sa hospital. Yung iba sa atin, talagang maganda yung kapanganakan. Pero sa Panginoon, kakaiba. Ipinanganak siya sa tinatawag na sabsaban na kung saan nandoon yung mga kuto ng mga hayop, nandoon yung mga dumi ng hayop, nandoon yung bakterya, nandoon yung mga talagang madumi yung area na yon, pero ipinakita kung gaano na naging mapagkumbaba ang Panginoon. That's why in verse number 10 sa ating pag-aaral, at sabing gano'n, ang ating pong verse na binabasa ngayon, I bring you good tidings of great joy. By the way, ang ating pong title ng ating message for this morning, Bring Good Tidings of Joy. Sabi ko nga po kanina, last message na ito, kaya kapit po tayo at sana po mapakinggan natin ng maayos. Ang tanong po, ano pong pakiramdam kapag tayo po ay pinapasyalan ng ating mga kaibigan, pinapasyalan tayo, lalo nung Christmas, talagang magpupuntahan yan, lalo din sa New Year, may mga magpupuntahan pa rin, di pa po masaya tayo? Na nag-serve tayo ng salad, nag-serve tayo ng spaghetti, may pansit, sasabihin ng mga anak ko, kahapon ko pa kinakain yan. Di ba? O yung spaghetti natin, naging yellow na, papakain pa rin kaya sa atin. Di ba? Minsan gano'n. Pero masaya pa rin tayo sa kabila ng bagay na yon. Pero how about, ang ating pong pagdiriwang ay naging masaya kung ito ay nasa Panginoon. Amen? Kaya nga po sa ganitong bagay, sabing gano'n, was filled with great joy. Sa ating pong celebration na naganap, ito po ba ay naging kagalak-galak sa ating pong buhay? Ito ba ay nagkaroon ng tinatawag na great joy? Alam niyo po, yung gustong ibigay ng Panginoon sa atin, yung kanyang kapanganakan is this in verse number 10. Sabing gano'n ang ating pong pag-aaral, etong bagay na ito ay kailanman po ay hindi mawawala sa atin. Sabing gano'n, I bring you good tidings of great joy. Yan po ay magmumula lamang sa Panginoon. Kaya po sa ating pong pag-aaral ngayon, nung nakita ito ng mga wise men, they are happy, they are joyful because ang Panginoong Jesucristo ang kanila pong makikita. And I wonder sa bawat isa sa atin, nung tayo ay nagdiwang ng Christmas, tayo ay masaya. O tayo ay masaya kasi meron tayong kulay sky blue na nahawakan, may nag-pop up sa cellphone natin, sa GCash number, you receive this amount and your balance is ganito na. I wonder kung ganun tayo kasaya. Okay, naka-receive tayo ng gifts, naka-receive tayo ng kung ano ng mga bagay na gusto nating matanggap. Pero sa kabila ng iyon, I wonder kung tayo ay merong pa rin kagalakan. Meron man o walang regalo. Okay, sabi nga ng mga bata, legaro. Di ba? Di ba? Pero sa panahon ngayon at sa oras na ito, meron ba tayong joy galing sa Panginoon? At sana magtapos din ang ating taon na meron pa rin tayong joy na galing sa Panginoon. Today, I want to preach on this thought, bring good tidings of joy. Let me give you the first point, number 1. Point number 1 is this, the Savior save us. In verse number 10 and 11 sa ating pong pag-aaral. Kaya nga sabing ganun, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Alam niyo po sa ganito pong bagay, dapat po natin itong ikasaya. Pastor, bakit? Kasi sa kabila ng bagay na ginagawa natin, and we know that we are sinner, we know na yung ating pong kasalanan ay merong pong patutunguhan sa ating pong buhay. Sabi ng Bible na sa aklat ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So meaning to say, sa ganito pong bagay, salamat kasi merong ipinanganak na Messiah, pinanganak na Messiah
para makita natin na meron tayong tagapagligtas. Nandyan pa po ba tayo? Ipinakita sa atin na meron tayong tagapagligtas, hindi kagaya sa TV. Sabi nga nung devotion namin nakaraan, nung nasa San Narciso kami, merong mga tagapagligtas sa kung saan pang television lang sila. Merong tagapagligtas, pag tinawag mo, sinabi mong, Spider-Man, kailangan ko ng tulong mo, pupunta sila doon. Pag sinabi mong kailangan ko ng tulong mo, nandiyan ka ba? Ano pa ba yung mga ibang mga superhero na ating mga nakikita? Si Spider-Man, si Batman, ang dami ng mga yan. Pero sa totoong buhay, kahit sarili nila, hindi nila kayang iligtas. Pero I know na merong isang tao na nagkatawang tao para iligtas ang buong sangkatauhan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. 1 John chapter 4, verse number 14. And we have seen and do testify that the Father sent the Son. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo to be the Savior of the world. Kita po natin yan, na sa aklat ng 1 John chapter 4, verse 14, sabing ganon, to be the Savior of the world. Amen? Sino po yung nasa mundo na yan? Tayo. Meron tayong tunay na tagapagligtas. Amen? Hindi na yung iisipin natin ano bang mangyayari sa buhay ko kapag wala na akong ganitong bagay. Kasi minsan ang Savior natin minsan hindi yung Panginoon eh. Yung Savior natin minsan yung kaperahan natin. Ay kapag meron akong pera, ligtas na yung buhay ko. Minsan iniisip natin kapag meron na tayong mga taong kakilala na kung saan alam nating mataas na nasa posisyon, halimbawa pupunta tayo sa ganitong bagay, punta tayo ng City Hall, punta tayo ng mga kilalang mga lugar na kung saan ay may tagapagligtas ako diyan. Pag pumunta ako ng LTO, hindi naman ako titikitan dyan kasi may kilala naman ako dyan eh. Pag napunta ako ng checkpoint, hindi naman ako huli. Sabi mo lang si Pastor John Mark, hindi ka na mahuhuli. Di ba? Punta ka ng Bangal. Pag sabi mo, pangalan ko lang ilagay mo dyan. Di ba? Parang iniisip ko po sabi ko, naging abusado ba ako ng mga nakaraan? Kasi sabi ko doon, ano po bang magiging pastor? Sabi sa akin nung nagsusulat, ano po bang church nyo at sino pong ilalagay ko sa resibo? Sabi ko, church kami. Pangalan ko na lang po, lagay niyo po doon, Pastor JM. Ayun na rin po yung password pag dumating po sila. Sige po, gamitin mo na rin yan. Lahat doon, kala nila mayaman talaga ako eh. Di ba? Ako ang naging tagapagligtas ng members ng Subic-Bit. Di ba? Pagpapasok sila, kaya nagtataka sila, sasabihin lang nila, kay Pastor JM po, patawid na sila, wala na silang babayaran pa. Sabi ko, ayos ang galing. Pero sa kabila ng yun, hindi po ako tagapagligtas. Amen? Hanggang ano lang po ako, pang entrance fee. Hindi ko po kayang magligtas. Kahit kung halimbawa, kung ako'y magiging Diyos, ililigtas ko kayong lahat, hindi na, oy, wala kayo dyan. Diba? Pero yung Panginoon, kaya niyang gawin yan para sa bawat isa. Amen? Because the Savior save us. Amen? Kaya yung tagapagligtas na aking pong tinutukoy dito, walang iba kundi kayang magbago ng buhay natin. Amen? Kilala na natin kung gaano kasama at kaitim ang ating ugali nung wala pa tayong relasyon sa Panginoon. Pero nung binago tayo ng Panginoon, yung dating maitim na ugali, ngayon, brown, sumunod, naging puti na. Bakit? Kasi binago na ng Panginoon. Amen? Kilala naman natin, hindi na natin kailangan pang isulat kung gaano tayo kasama. Ito ako, ito, mga ganyang kasalanan ginagawa natin. Alam na natin, kilala na natin kung sino tayo. Pero salamat dahilan merong kayang magbago ng buhay natin. Nasabi ng iba, ay, ang tao na yan, hindi na yan kayang magbago. Napakasama ng ugali niya. Minsan iniisip natin yung mga taong nakakulong, wala na silang pag-asa. No, lahat naman tayo kulong sa kasalanan eh. Pero kung iisipin natin na merong pang kayang magbago ng buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sabing ganon, the Savior of the world. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At hindi rin natin kayang iligtas ang ating pong sarili. Amen? Hindi natin pa kailangan pa magsakripisyo sa mga bagay na yan. Sapagkat sabi ng Bible, 2 Peter chapter 3, verse number 18, for Christ also once suffered for sins. Kita po natin yan, isang beses lang, 2 Peter 3:18. For Christ also hath once suffered for sins. The just for the unjust. Sino yung just? Patas ang Panginoon. Sino yung unjust? Tayo bilang isang tao, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Ito yung sinasabi ng mga taong nakakilala sa Panginoon. Tinatawag na born again. Yun po yun. Na mga taong Bakit nga ba, Pastor, kailangan ng tagapagligtas? Kasi nga, mapapahamak nga tayo. Dahilan sa kasinungalingan natin, sa pagnanakaw natin, sa mga ginagawa nating kasalanan. Yun yung magiging dahilan para po tayo ay mapunta po sa tinatawag na impyerno. Dati iniisip lang natin yung larong
yung larong impyerno, meron dati yun, di ba? Sausaw, suka, tuluan, dugo, patay, buhay, alis ang isa dito, di ba? Mapupunta ka doon, langit, lupa, impyerno. Dati laro lang iniisip natin eh. Pero ang reality is this, merong pong impyerno na nakalaan para sa buhay ng bawat isa. At sadly, lahat tayo patungo doon sa tinatawag na impyerno. Pero dahilan ang Panginoong Jesucristo, the Savior, save us. Amen? Hindi na kailangan pa dahil sa ating sarili. Ng ating Savior, walang iba kundi dapat ang Panginoon lamang. Hindi si pastor, hindi kung sino mang mga malalakas na kilala natin sa mga bawat department na yan, hindi rin yung ating pera, at hindi rin yung ating pong sariling karunungan para tayo ay maligtas, kundi sa daan, katotohanan at ang buhay, walang iba kundi ang Panginoon lamang. Nandiyan pa po ba kayo? Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious gospel, the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Amen? Alam niyo pong nakakalungkot isipin na kaya walang kagalakan ng tao, walang ngiti na nakikita sa kanyang mga labi, kasi nga iba yung tagapagligtas ng ating pong buhay. Amen? Nakakalungkot mang isipin, sometimes ang Savior, ang tagapagligtas ng ating sarili, tayo din. Iniisip natin, malakas pa naman ako eh. Maganda naman yung trabaho ko. Ang ganda nga ng grades ko sa school eh. Ang ganda nga ng sinasahod ko eh. Maayos naman yung buhay ko. May bahay naman kami, may sasakyan kami. Ang dami kong pera, okay na ako doon. Pero hindi po yun naabot ng langit. Yung pera na yan, pag sinunog po yan, wala na rin yan. Yung diploma na meron tayo, wala ding pong mararating yan. Dito lang yan, panlupa lang yan. Yan yung sinasabi ng mga nakakatanda na kung saan yung kayamanan ay hindi mo madadala sa kabilang buhay. Yun po yun. Kaya dapat po nating alamin ngayon sa umagang ito that the Savior save us. Amen? Andiyan pa po ba tayo? Kaya dapat po nating malaman, John 3:16, we know this verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen? I thank God and praise God sa kaligtasan na hindi nawawala. Amen? Hindi na pa kailangan pang i-renew every year. Hindi na pa kailangan pang pupunta ka at pipila ka doon. Lord, baka pwede ako mag-renew ng kaligtasan. Mag-e-expire na to sa 3 araw na makalipas. Lord, kailangan ko pa bang ano pang kailangan kong gawin para lang ako ay maligtas muli? No. Sabi ng Bible, no one can pluck them out of my Father's hand. Wala nang iba pa, kundi ang kaligtasan ay habang buhay. Amen? Yung kaligtasan na yan, hindi na natin din kailangan paghirapan pa. Bakit? Kasi ginawa na ng Panginoon para sa atin eh. Payag ba tayo, araw-araw tayo magpapako dahil sa ating kasalanan? Minsan nga, ayaw na nating masugatan eh. Minsan, naghihiwa tayo ng sibuyas, masugatan tayo. Maghiwa na naman tayo ng carrots, masugatan na naman. Ano ba namang buhay ito? Parating na lang akong nasusugatan. Di ba? Ayaw natin yun eh. How about araw-araw, magpapako tayo sa krus? Sigurado, magre-reklamo tayo. Pero salamat dahilan ginawa na yung Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, hindi natin kaya. Hindi natin magagawa. At yung taong kagaya natin na makasalanan, hindi rin kayang magbayad ng kasalanan na meron tayo. So meaning to say, ang kaligtasan na yan ay ginawa na lamang ng Panginoon para sa bawat isa. Amen? Ang kailangan lang gawin ay tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Amen? Diyan pa po ba? Opo, parang parang sumisingkit ang inyo pong mga tao at parang inaantok po kayo. Kaya kung lalakasan ko pong boses ko ay pampagising po yun. Kaya yung kaligtasan na yan ay libre lamang. Hindi na kailangan pang pupunta ka ng simbahan. I'm sorry po. Pero sa ganitong bagay, hindi na sa sakripisyo. Amen? Yung maglalakad tayo ng paluhod, magbibilang tayo ng mga ilang beads na yan. O tapos na ba ako? Ano na nga bang prayer na? Sabi ko, hindi na po sa ganong bagay. Amen? Hindi na po sa mga, kasi kung pipilitin din natin maging mabait, ang hirap maging mabait kung tutuusin lang. Tama po? Ang sabi ng kanta, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. May mga tao pinipigilan, sabi nila, okay, ang challenge for this morning is hindi ako magmumura. Ay, ayos. Paglabas ng bahay, nalaglagan siya ng paso sa paa, talaga napamura na, wala na, talo na. Diba? Kaya nga sa usapang pagiging mabait, hindi natin kaya kung wala din tayo sa Panginoon. So, ibig sabihin, kung sa usapang pagiging mabait para tayo maligtas, wala na. Ekis na agad tayo. Diba? Kaya ang kaligtasan ay libre at makakamit lamang natin sa Panginoon.
I like this song, sabi niya ganon, He left the splendor of heaven, knowing His destiny was the lonely hill of Golgotha, there to lay down His life for me. If that isn't love, the ocean is dry. There is no stars in the sky, and the sparrow can't fly. If that isn't love, the heavens a mere. There's no feeling like this if that isn't love. Di ba magandang balita yan para sa atin? Nakita natin na hindi na sa mga ganong bagay, sa paghihirap, sa sakripisyo, kundi ang pagtanggap lang sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Kung tutuusin, marami tayong dapat ipasalamat sa Panginoon at unang-una yung kaligtasan na ibinigay para sa bawat isa. Hindi mo na kailangan pang magpapako sa krus para lang maligtas. Hindi na natin pang kailangan pang mabulag sa relihiyon para lang tayo ay maligtas. Hindi na natin kailangan pang magsakripisyo para lang tayo ay maligtas. Hindi na rin natin kailangan pang magpapakabait para lang tayo ay maligtas. Anong kailangan lang gawin? Ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. John chapter 14 verse number 6, at sinabi ni Jesus, siya lang ang daan, katotohanan, at ang buhay. Isaiah chapter 43 verse number 11, even I, am the Lord, and beside me there is no salvation. There is no Savior. Amen? Wala nang tagapagligtas. Wala na pong iba, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Point number 2, the Savior guides us. The Shepherd guides us. In verse number 10 and verse number 11, po natin siya babasahin. Verse number 10 and 11, the Shepherd guides us. Amen? Ginagabayan tayo. Alam niyo po yung shepherd, ang trabaho ng shepherd is to guide yung mga tupa. Iniingatan niya, kapag merong isang lumihis, pumunta sa ibang lugar, gagawin ng shepherd, oy, dito ka sa grupo. Dapat nandito ka parate. Ganon yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Pero sa kabilang banda, kapag inokorek tayo ng Panginoon, umiigkas tayo, umaangal tayo. Lord, bakit naman ganito? Lord, bakit naman ganyan yung nararanasan ko? Yung mga problema po sa buhay natin, paalala po yun eh. Sapagkat ang gamot sa taong nakalimot ay paalala. Naisip ba natin minsan na meron tayong mga simpleng mga pagsubok sa buhay? Naisip ba natin na, ay, pagsubok to ng Panginoon. Ginaguide niya lang ako sa tama. O dumarating sa punto ng buhay natin, iniisip natin, pinaparusahan na naman ako ng Panginoon. Hindi po ba yun reminders para sa atin na maisip natin, meron na namang gusto ituro ang Panginoon sa buhay ko? Amen? Alam niyo po, minsan, nagkakaroon ako ng problema. Nakakatawa mang isipin, minsan, merong masakit sa paa ko. Sabi ko, baka kulang ako sa visitation. Baka kulang ako sa pagpunta sa mga area. Minsan, pag masakit yung kamay ko, may mga parts sa katawan ko, sabi ko, merong masakit. Kailangan kong gawin, nag-ministry. Kailangan natin gawin, gumawa para sa Panginoon because ginaguide niya tayo sa mga bagay-bagay. Pastor, yung problema na ba yan galing sa Panginoon? No. Hindi po yan galing sa Panginoon. Yan po yung way para tayo ay masubok. Tignan natin yung mga buhay ng mga taong sinubok ng Panginoon and still, sila po ay sumusunod sa Panginoon. Joseph, pinagkanuno siya ng kanyang pamilya, itinapon siya sa pit, pinalabas siyang patay na. Di ba ang sakit sa pakiramdam ng ganon? Palabasin kang patay ka na, pero buhay ka pa. Masakit po yun sa pakiramdam. Ibinenta siya ng kapatid niya. Kung ano-ano pang sinabi sa kanya, pati yung kanyang asawa ng kanyang boss, gusto siyang pagsamantalahan at sinabing ganon, yung bodyguard mo, yung si Joseph, gusto kong pagsamantalahan. Ikulong yan. Biruin po natin sa ganong bagay. And still, etong si Joseph ay sumusunod sa Panginoon. Even the life of Job. Sa buhay na lang ni Job, talagang napakaraming pagsubok. Pamilya na wala na, anak niya nawala, ari-arian niya, mga alaga niyang hayop, lahat nawala sa kanya. Pero nakita ba nating huminto si Job? Hindi po. Bakit? Because the shepherd guides us. Amen? Yan po yung kailangan natin. Iingatan, kinagabayan po tayo ng ating pong Panginoon. John chapter 10, verse number 11. I am the good shepherd. The good shepherd gave his life for the sheep. Sino ito? Tayo. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. At makikita natin dito, he guides. A good shepherd is a good guide. Hindi tayo maliligaw. Minsan kapag nagtanong tayo kung saan sa lugar na hindi natin alam, pwede tayong ituro kung saan eh.
Ang lapit-lapit lang pala, ilang bahay lang yung pagitan, ituturo pa tayo doon sa pinakadulo para lang maligaw tayo. Lalo yung mga nag-delivery rider, ituturo yung bahay ng mga bagong order, hindi nila sa ulo. Ay, banda po yan doon. Yung pala, nandito lang banda, nagkakalukuhan. Ano po, no? Pero sa kabila ng yon, sa Panginoon, hindi po tayo maliligaw. Amen? Sapagkat nandito po ang malinaw na galing sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Isaiah chapter 40 verse number 11. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. A good shepherd is a good guide. Amen? Wala nang iba pa na magbibigay ng guide sa atin sa usapang Panginoon, walang iba kundi ang kanyang salita. Kaya we need to read our Bible every day. As you grow, grow, grow. Amen? Ayoko man sabihin ito, pero kailangan nating malaman kung tayo ay lumalaki pisikal, palakayin din natin ang ating spiritual. Amen? Hindi na ako gagamit ng ibang term para hindi tayo masyadong masaktan. Baka sabihin na may personal ako eh. Hindi, kasama din pala ako. Diba? Dati kasing medium, ngayon nag-large tsaka nag-XL na eh. Kung tayo po ay tumataba pisikal, ang dapat mas ma-healthy sa atin yung ating pong spiritual. Amen? Because the shepherd guides us. Amen? Isaiah chapter 40, verse number 11, ang ating pong nabasa. Letter B, not only He guides, but He guards. Binabantayan po tayo. John chapter 10, verse number 12, but he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth. And the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. So ano ibig sabihin po ng verse na ito? Na ating pong makikita ng isang shepherd ay kaya pong maggwardya. Tayo po ay iniingatan at ginagwardyahan ng Panginoon. Pero sabi ko nga po kanina, ang problema hindi sa Panginoon. Tayo po yung may problema. Biruin po natin, ginaguide na tayo ng Panginoon. Ito anak, yung dapat mong tuhukin, landasin na iyong landas. Ito yung puntahan mo. Pero sabi ng ating sarili, ay hindi, bahala ka dyan. Hindi mo nga ako ni-create na robot eh. Bahala kayo, basta ito yung gagawin ko, ito yung gusto ko. Madalas sa buhay natin, ayaw nating pinapakailaman tayo lalo ng Panginoon. Gusto natin, nasusunod ang sarili natin. Pero at the end, mapapahamak yung ating desisyon. Yung ginawa nating desisyon sa buhay natin, yun din yung nagbibigay ng kapahamakan sa atin. He guides and He guards sa ating pong buhay. Kaya nga sabing ganun sa ating pong pag-aaral, Psalms chapter 23, verse number 1. The Psalm of David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuloy ko po ng verse hanggang 6. He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the paths of His righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Verse number 6, surely goodness and mercy shall follow me. Amen. All the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. The scripture is telling to us that the Lord Jesus Christ is a good shepherd para sa atin. Amen? Letter C, He gathered His own. Amen? Kaya tayo nandito ngayon, hindi dahil po pinatawag ko kayo. Di ba? Merong mga tumatayo pag nasa isang rooftop. Kaya ako kayo pinatawag ngayon sa umagang ito. Magbibigay ako ng 5 kilong bigas na merong isang tray na itlog, 2 kilong hotdog, na merong cheese sa loob. Amen? Pero hindi ko kayang ibigay yun. Sabi nga iba, pinangako ko na gusto nyo pa matanggap. Di ba? Pero hindi yun ang gustong iparating ng ating pong scripture na ibinasa. Pagkos, ang gusto niya pong iparating is this, He gathered His own. Alam niyo po ba bakit tayo nasa ganito pong senaryo? Does anyone knows kung bakit tayo nagsisimba? Meron bang nakakaalam? Bakit nga ba gumising ako ng maaga, naligo ako, nagplansya ako ng damit, tapos ngayon nandito ako? Bakit nga ba tayo nandito? Sasabihin ng iba, para magsimba. Sasabihin ng iba, wala kasi, napilit eh.
Sa puro nakapasa yung gilid ko dito, pastor, kakakurot eh. Wala akong no choice. Di ba? Wala akong wala akong magagawa kasi nandito na ako eh. Pero alam niyo po ang kagandahan is this. Ang lalayo man ng mga lugar na meron tayo, tutusin, ang laki-laki hindi naman kalakihan, siguro may katamtaman ng Olongapo, ang daming tao ng Olongapo, ang daming tao ng Pilipinas, ang daming tao sa Luzon, pero sa isang lugar tayo pinagmimit ng Panginoon because He gathered His own. Amen? Bakit, pastor? Ang dami namang tao sa labas. Kung para sa Panginoon, we have a choice para piliin kung tayo ay sa Panginoon o kung tayo ay para sa ibang bagay. Amen? 2 Timothy chapter 2, verse number 9. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So meaning to say, sa ating pong bagay, na dapat po tayo ay magkaroon din ng kaibahan. Amen po? Na makikita sa atin yung ugali na galing tayo ng simbahan. Amen? Yung ugali na kung saan tayo ay nagsisimba. Kasi meron tayong mga maririnig na ganyan, galing ka pa naman simbahan, ganyan ugali mo. Tama po, di ba? Minsan sasabihin sa atin, di ba nagsimba ka? Ba't ganyan ka? Yari na. Di ba? Kaya nga sa ganito pong bagay, ang gusto pong ibigay ng Panginoon sa atin ay kagalakan. Kaya nga po yung tunay na nakakilala sa Panginoon, ang gusto niya pong iparating ay ginaguide po tayo sa ating pong ugali. Ginaguide tayo kung tayo ay dating chismosa, ngayon hindi na. Diba? Kung dati tayo ay palautang na kung saan hindi tayo nagbabayad, dinatakbuhan natin, nasasabihin, ang daming tsinelas dito, ba't walang tao? Diba? Nagtatakbuhan tayo, may maniningil sa atin, Pilipino naman, pero pag Shopee, Lazada, or anything parcel, ang bilis nating magbayan. Diba? Marami nagre-reklamo, marami tayong tinataguan. Marami ding mga bagay na kung saan nagiging dahilan para sa ating pong buhay, maligaw tayo ng landas. Pero ang gusto ng Panginoon, i-guide tayo sa tamang landas. Amen? Kaya sa ating pong pagpapatuloy, John chapter 10, verse 27. Sabi ng Bible, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So ibig sabihin, kapag tayo ay totoong nakakilala sa Panginoon, alam natin yung dapat nating gawin bilang isang Kristiyano. Amen? Alam natin yung mga tama sa mali. Alam nating mali na tayo ay kumanta ng video okay na ano man yung kakantahin natin. Oy, 214, next ako dyan. Kinanta na yung isa, hindi, next mo ko dyan. Alam ko na yan. Diba? Minsan magko-contest pa tayo kasi nung una maka 100, may 1,000. Tapos kakagaling lang na natin ng church, yun pa yung gagawin natin. Diba? Nakakayamang isipin, pero bilang isang Kristiyano, magkaroon ba tayo ng kaibahan? At sinasabi na we are the sons of God, na tayo ay nakakilala sa Panginoon, sabihin natin, ay, Kristiyano ako eh. Pero nakikita tayo, naglalasing. Kristiyano tayo, pero nakikita tayo na kung saan hindi maayos ang ating pag-uugali. Yes, hindi tayo perpekto. Nagkakaroon pa rin tayo ng kasalanan. Pero how can we persuade people kung sa ugali natin, na sinasabi natin Kristiyano tayo, pero yung ipinapakita nating ugali sa labas ay kakaiba? Paano pa tayo makakapagdala ng Panginoon, ng kaluluwa para sa Panginoon? Amen? Huwag sana tayong lasing sa alak tapos sabihin natin, amen. May nagsamba dito, sabi ko, alive na alive yung tao na yun ah. To find out, mga kaibigan, mga church member, lasing pala. Ang pihira na to. Nag-church kinabukasan uli, another week, gumamit ng pinagbabawal na gamot. Nagsimba. Sabi ko, ayos to ah. Alam yung kanta, bago pa lang ah. Yung pala nakagamit din. Sabi ko, hindi ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi yun ang tunay na nakakilala sa Panginoon. Hindi sa kinokondem ko po siya, pero ang gusto ko pong iparating is this, na kung tayo po ay merong tunay na relasyon sa Panginoon, hindi natin gagawin yung mga bagay na yon. Amen? Yung agree tayo sa ginagawa ng mundo. Mga kabataan, hindi dahil uso gagawin na natin. May mga bagay sa mundo na pwede natin gawin na okay lang naman. O pastor, hawakan ko yung salita mo ha. May mga bagay na pwede palang gawin. What I'm trying to say is this, kung alam nating mali yun at hindi makakalugod sa Panginoon, huwag nating gawin. Tama? May mga bagay na may mapupulot pa rin naman tayo sa mundo eh. Yung iba nga nag-exchange gift o color green o lahat ng green, ito, bigay mo. Lahat ng color blue, ito. Okay yun, walang problema doon. Pero how about yung mga ibang bagay? Di ba?
Minsan, hindi na nagkakaroon ng tinatawag na kabanalan. Wala na yung tinatawag na separate sa simbahan o yung tinatawag na mamuhay ng merong pong kaayusan. Amen? Huwag sana tayo pong matuwa sa mga ginagawa ng mundo. Nakita na nga natin yung bakla na ganyan yung kanyang buhay. Agree pa rin tayo. Last service, we talk about yung mga taong nagdi-disguise sa pangalan. Gumagawa sila ng sarili nilang pangalan. Pero hindi nila tayo maluloko. Hindi nila maluloko ang Panginoon. Why? Kasi sa kabila ng mga bagay na yan, at the end, hindi pa rin ka nais-nais para sa Panginoon. Amen? Huwag tayong mag-conform sa mundong ito. Yan yung sinabi ng aklat ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Alam niyo po saan nagsisimula yung mga bagay na yan? Sa isip din eh. Kapag nakapanood tayo ng mga something, oy maganda ngayon another day, another watch, bili nga ako ng relo. Di ba? Di ba? Another day, another car, or bili nga ako ng sasakyan. Another day, another cellphone, o bili nga ako ng cellphone. Kung ano yung ating pinipid ng ating pong isip, yun yung magiging guide ng buhay natin. Kaya nga po, napakahalaga na meron tayong pong personal devotion para paggising natin ng umaga, hindi mga basura yung ating mapapakinggan, yung isip natin kung ano ng mga mapapakinggan, di ba? Yung mga kanta na yan, minsan may mga hawak lang, magwawi-wawi na, di ba? Di ba? Hahawak lang ng ganun eh. Wawi-wawi ba yun, yung kanta na yun, di ba? Minsan ganun eh. Kasi yun yung finifeed ng ating pong isip. Kaya nga po, napakahalaga, early in the morning, we have prayer time, we have Bible reading, for us na magkaroon tayo ng tinatawag na kaisipan na maayos. Amen? Kaya sabi ng Bible, di ba? Romans chapter 12, verse 1 and 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Paano natin susundin ang Panginoon kung sinusundin natin ang mundo? Hello? Kung agree tayo sa mga pananamit nila, ngayon nakakalungkot isipin, pati yung mga lalaki nagsusuot na ng mga ikikita na rin yung pusod. Di ba? Kalalaking tao, nandito yung damit. Di ba? Tapos meron pa mga nagpapalda na rin. Kalimutan ko yung pangalan nun eh. Nakita ko yun, bigyan ko yun ng long sleeve eh. Tsaka ng maayos na pananamit eh. Di ba? Alam niyo po yung aking sinasabi. Tama po kasi sa mundong ito, ang gulo ng mga pananamit. Ang tinutino ng damit, punitin dito yung pantalon. Dati tuwang-tuwa din ako doon eh. Sabi ko, mukha ko na disgrasya dito. Punit-punit yung dito ko, pantalon, maong yun eh. Sabi sa akin dati, nadapa ka ba? Hindi. Design yan. Ang tinutino ng sapatos nun, yung Converse nun, nilalagyan mo ng pinag-ipong-ipong tela para lang kumapal dito. Di ba? Kung titignan natin, ang tinutino ng damit, punitin mo dito, punitin mo yung sleeve. Di ba? Minsan, walang back, talagang walang likod. Pasikat, di ba? Gusto na, ganun kasi yung mundo. Gusto niya, yung na-expose, sabi nga ni Nanay Ligaya, don't display if not for sale. Di ba? Huwag mong ipakita. Kung gusto mo, doon ka lang sa bahay nyo. Kaya nga po sa ganitong bagay, ang impluensya ng mundo hindi maganda. About sa tinatawag na guide, when it comes sa katotohanan, when it comes sa truth, ayaw yan ng mundo. Sabihin nila, wala kasi ganito na talaga ako eh. Nakakalungkot mang isipin, pero pansinin niyo po yung bagong palengke. Ano po yung bubong ngayon? Dati nakalagay doon, Olongapo City, bawal ang tamad sa Olongapo. Tapos yung dati green yun, yung bubong nun. Pansinin niyo po ngayon, iba-ibang kulay na. Ginagamit kasi yun, back then, the Old Testament, rainbow is a picture of peace. Pero ngayon, ginagamit na siya para sa grupo ng mga kabaklaan, ng mga katumbuyan. Ginagamit na nila yun. Ngayon, dati meron sa may SM Central, correct me if I'm wrong, Central o downtown, meron dati dong pedestrian na iba-ibang kulay eh. Diba? Ginagawa nila yun para sabihin, oy, astig. No, hindi yan astig. Kamalian po yun. At ayaw ng Panginoon because the Bible said the truth shall set us free. Amen? Kailangan nating malaman ng katotohanan para makita natin na tayo ay taliwas sa kagustuhan ng Panginoon sapagkat ang gusto niya po sa atin is to guide us. Kung ano dapat natin gawin? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kung talagang tayo ay sang-ayon sa Diyos, gagawa tayo para sa Panginoon. Amen? Kung tayo ay sang-ayon sa Panginoon, gagawa tayo ng para sa Panginoon. Hindi yung kada activity ng church para tayong kinakate. Gusto ko nang umuwi eh. Masaya nga tayo po ay nasa church eh.
Grabe po, ito po, mangiinggit po uli ako. Okay lang po ba, inggitin natin sila uli? Yung ngiti po namin doon, hanggang batok. Ang saya eh. Tama po? Talunan dito, kwentuhan dito, kain dito. Ang plano lang po talaga nun sa pagkain, kanya-kanya bawat family. Ewan ko po sino po yung nag-isip, biglang sama-sama tayo. Sarap palang kumain pag agawan. Yung Celine, tama po yun, sarap mag-agawan. Sabi ko, konti lang ulam natin, Jay, di ba? Bumili ako ng barelyete na, at ano yata yun, 4 na kilo, 3. Sabi ko, sakto na sa atin to, busog na tayo. Tapos dinala pala doon, yun, nakakain ako ng chicken, ang dami ko palang nakain na ulam. Sabi ko, ulam lang, siguro mga 7 o 8 ulam. Yung kanin ko, ganun na lang eh. Sabi ko, ang saya. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin, na magkaroon ng kagalakan sa buhay. Na ginagayad niya tayo sa mga bagay na kung saan para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Nagdiwang tayo ng outing yesterday at sa mga nagdaan. Ang saya. Walang inuman, walang sanmig, di ba? Walang gin na nilagyan ng kalamansi, walang lasing na umuwi. Lahat masaya. Di ba? Lahat masaya. Why? Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Amen? Yan yung gusto niyang iparating sa atin, na ginaguide niya tayo sa magandang bagay. Isaiah chapter 40 verse number 11, malapit na po tayong matapos. He shall feed his flock like a shepherd, he shall gather his lamb with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. Point number 3 and the last. Mabilis na lamang po ito. The sanctifier make us holy. Amen? Walang iba kundi, sabi to sanctify is to means to set apart. Yun po yun. Inaral ko siyang mabuti para hindi na ako mamali at hindi na magkaroon pa ng kalituhan. The sanctify or to sanctify is to set us free. To set apart. Ibig sabihin, magkaroon ng kaibahan. Verse number 10 and 11 pa rin. Kaya sabing gano'n ng Bible, I am the good shepherd. So kung merong good shepherd, for sure, merong gagawa ng mga bagay na hindi maganda. Ililigaw tayo sa katotohanan na kung saan, I am the Son of God. Diba? Ako ang tagapagligtas. Pag sinabi kong snap, huminto ang lindo, lihinto yan. Ay ngayon, huminto siya ngayon, nasa rehas, diba? Nagtatago. Maraming mga tao na kung saan nagkiklaim that they are the good shepherd, they are the Savior. Pero walang kabanalan. Hindi sang-ayon sa kabanalan ng salita ng Diyos. Nakakalungkot mang isipin, pero may mga ilang simbahan. Yes, they are worshiping God, pero pagtapos nun, gumagawa pa rin para sa mundo. Agree pa rin sa mga concert ng mga ganito, may concert para kay Taylor Swift, unahan pa sila, may concert para sa mga kung sino-sino mga... Alam niyo po, sa usapang pong kabanalan, hindi naman po ito yung sinasabing, oy, banal kami, hindi nyo kami dapat samahan. No. Ito pong ibig sabihin, yung pagiging banal is for them to see na yung tunay na Panginoon makita sa atin. Yun po yun. Na tayo ay hindi sang-ayon sa kasamaan, na tayo ay hindi sang-ayon sa sa pinapaikot ng mundong ito para makita sa atin yung kaibahan. Yan yung sinasabi ng Book of Matthew. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So meaning to say, sa ating pong pag-aaral is this, sanctify them through truth. Sabing gano'n ng John chapter 17 verse 17. The word is truth. Ang kabaligtaran at ang ayon ng mundong ito, yung holiness. Kasi kapag usapang holiness, tinatawanan niya ng karamihan. Banal-banal. Dala-dala ka pa ng Bible. Huwag na yan. Magpipray ka pa, kain, nasa Extreme Expresso kayo. Huwag ka na mag-pray, nakakaya yan eh. Nandun kayo sa SM Central, kakain kayo sa food court, huwag ka na manalangin. Okay na yan, kain na picture, tapos kain na tayo, okay na yan. Minsan, minamaliit kasi natin yung panalangin eh. Kaya yung buhay din natin, nagiging maliit, kasi maliit din yung tingin natin para sa Panginoon. Ipamuhay po natin na magkaroon ng tinatawag na kabanalan. Ayan nyo pong basahin ko pong mga ilang scripture. 1 Corinthians chapter 1, verse number 30. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. So sa ganito pong bagay, hindi dapat natin pong alisin sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano yung kabanalan. Hello, patapos na po tayo. Tanggalin na, iayos na pong upo. Suotin na mga sapatos. Di ba? Patapos na po tayo.
Tapusin na po natin. Sa usapang kabanalan, hindi natin pwedeng alisin ito sa simbahan. Amen? Hindi porkit nandito tayo ngayon, okay na tayong umawit lang ng kung ano-ano. Sabi ko nga ng mga nakaraan, may Lord naman yung kanta eh. Diba? May ano naman yan eh. Maganda naman para sa Panginoon. No? Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So, sa ganitong bagay, tapusin po natin. Kasi mamayang gabi, ibang message po natin. Para na po ito sa ating pong pamumuhay. Ngayon, the sanctifier make us holy. Gusto ng Panginoon na tayo ay mamuhay ng merong katotohanan. Huwag tayong mamuhay sa kamalian. Amen? Kasi kung alam natin yung mali, ba't pa natin gagawin? Amen? Yan po yung mga bagay na paalala sa ating pong buhay. Let me read to you once again ang ating pong key text. I bring you good tidings of great joy. Meron ba tayong kagalakan? Meron ba tayong joy na ating nakita? Meron ba tayong joy na kung saan natagpuan natin sa ibang bagay? Ang kailangan nating gawin sa Panginoon. Because sa ating napag-aralan, ating nakita, the Savior save us. The Shepherd guides us. Last, and point number 3, the Sanctifier make us holy. I hope and I pray sa simpleng mensahe po na meron po tayo. Ito po'y nagbigay ng malaking epekto po sa buhay natin na magkaroon tayo ng kaibahan, magkaroon tayo ng buhay na maayos upang tayo din ay magkaroon ng kaayusan. Yun po ang challenge sa umaga pong ito, tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat Lord sa inyo pong salita na nagbigay sa amin ng kaalaman. Lord, ang nais niyo po sa buhay namin ay magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng kabanalan, magkaroon ng bagay na kung saan ay ikakabuti ng aming pong buhay. Sabi ng inyong salita, you are not willing, Panginoon. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Lord, I pray for each and every one of us na kami po ngayon ay magkaroon po ng pusong mapagkumbaba. Puso na handang matuto, Panginoon. At puso, Panginoon, na kung saan ay handa pong sumunod. Kaya po sa umagang ito, Panginoon, ang aming pong panalangin na ang bawat isa ay katagpuin namin ang inyo pong salita. Lord, habang kami po ngayon ay mag-iisip, aalalahanin, Panginoon, ang ginawa niyo po sa aming pong buhay, nawa kami po ngayon ay mag-response, nawa kami, Panginoon, ay huwag pong mahiya, nawa kami, Panginoon, ay huwag mag-atubili o magkaroon ng agam-agam sa buhay namin na ang inyo pong kabutihan ay suklian namin ng pasasalamat. At sa paglapit, Panginoon, ng mga kapatiran, ito po ay maging daan, Panginoon, upang ang taong may problema ay magkaroon ng solusyon sa kanyang problema. Sa taong walang kaligtasan, Panginoon, siya po ay makakilala sa iyo at tanggapin ka bilang tagapagligtas. Lord, as we extend our invitation and our time, Panginoon, touch your people, O God. Ikaw ang siyang manguna. Habang tayo po ay nakapikit at nayuko, I know the message is very clear. And I know na meron tayong pagkukulang. Hindi na po tayo papakatagal pa. Would you come this morning and ask the Lord for forgiveness? Lord, i-direct po yung aking buhay. Lord, I want to decide right now to follow you. Kung yan po ang desire ng iyo pong puso, you could come to the altar and pray to the Lord. Lord, marami akong pagkukulang sa iyo itong 2025. Lord, hayaan mo po na parating itong taon na ito na maayos ang aking buhay. Would you come? Kapit tayo sa Panginoon. Makipag-ugnayan tayo. Kung meron man sa ating kalagitnaan ngayon na wala pang kaligtasan, hindi tiyak ang kanyang buhay kung saan siya paroroon. Kaibigan, meron pang pag-asa. Away kumilala sa Panginoon, tanggapin siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Pagsisihan ang kasalanan. Lapit po tayo sa Panginoon. Pastor, nahihiya ako. Would you pray for me and I can pray for you? Amen. There's 1. Amen. There's 2. There's 3. There's 4. 5. Amen. 6. Amen. 7. Amen. Ito pong challenge na ito ay para sa mga Kristiyano. Pastor, I need prayers para sa Panginoon. Mamumuhay ako para sa Panginoon. If that's your prayer ngayon, manalangin ka, kaibigan. Manalangin ka, kapatid. Kung ang hamon naman ngayon ay kaligtasan,
Pwede mo ring itaas ang iyong kamay, Pastor. Gusto kong tanggapin ng Panginoon bilang aking tagapagligtas. Pwede mong itaas ang iyong kamay at ikaw ay kumilala sa Panginoon at magkaroon ng kaligtasan. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, gamitin natin po itong oras na ito to communicate para sa Panginoon. Lord, salamat sa iyong katapatan. Nagde-decide ako ngayon sa umagang ito to follow you sa aking buhay. Lord, bless these people, O God, sa mga nagtaas ng kamay, sa mga tao, Panginoon, na nanalangin. You know their hearts, you know their mind. As we sing our last song, Panginoon, be with them in Christ's name. Amen and amen. Let us stand, let's sing our invitation song, I Have Decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Amen. Are we blessed this morning? Amen. Once again po, wala po tayong patras ngayon. And our service will be 6:30 p.m. po. And then, move po natin ang ating patras by Wednesday night. Kaya, ngayon pa lang po, ilista nyo na po ang inyong bibili mga ingredients. At yung mga pangmalakasan nyo po. At wag nyo na po akong tabihan. Nakakaya naman. Amen, amen. Sir Alexis, do the honor po para po sa ating pong closing prayer. And then, meron po tayong time mamaya. May mga ilang oras pa tayo para mag-relax at makapagpuri sa Panginoon in the evening, sir. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Father God, sa iyong reminder for us, Lord, na kailangan ka namin sa buhay namin. Salamat sa ginamit mong mensahero. Maging challenge, Panginoon, muli sa buhay namin, Lord, that you are a great Savior, Panginoon. And that is why kami po ay humihingi ng kapatawaran, mga pagkukulang namin sa iyong harapan. Muli, guide us, O God, at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin namin ang iyong presensya na ingatan kami, Panginoon, at ligtas makarating sa aming tahanan. Muli, salamat, Panginoon, sa araw na ito. Tunay nga po na napakabuti mo. Sa iyo lamang po ang papurit pasalamat sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. All God's people say,